Grabe, intriga. Hindi ko talaga kaya tong ginagawa ni Maharlika, grabe. So ngayon nga po guys, 'di ba napapansin nyo, every time na nagko-content itong si Maharlika, every time na nagvo-vlog, mapapansin nyo guys na puro lang bunganga. 'Di ba? Walang puso, hindi para sa bayan. As long as masiraan niya si PBBM, okay lang siya. 'Di ba? Ganon yung content niya eh. Araw-araw paninira. Kahit maganda yung ginawa ng ating presidente, hinahanapan nila ng butas, ginagawa nilang masama. Yun pala, may karga. Yun pala, merong bayad. So ngayon nga po guys, nag-leak itong conversation ni Sas at ni Maharlika na naiinis itong si Maharlika kasi hindi pa daw po nagde-deposit sa kanya si Digong, ang kampo nila Duterte, to the point na nagmumura na siya. Well, alam naman natin na itong si Maharlika, mahilig magmura, diba? Ng putya, jutang ng ginemis, mga ganyan. So ngayon, nagmura siya kay Sas. Ito guys, nag-leak yung audio. Pakinggan nyo Pakinggan nyo. Hello, Sas. Na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala kang putya. Diba? Rinig nyo? Rinig nyo yan, guys? Tingnan nyo a little bit, a glimpse of the conversation na nag-leak online. Pakinggan nyo ulit. Hello, Sas. Na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala kang putya. Boses na boses ni Maharlika. Diba? Nakita nyo to? Basahin ko Hello, Sas. Na-deposit na ba sa'yo ang bayad ni Tidings? Sa akin, wala pa putya. Diba ganyan si Maharlika magsalita? Grabe. Nakakahiya. Tama talaga guys yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile. Yes, na itong si Sas at itong si Maharlika, mga bayad. Kasi tingnan nyo pakinggan nyo tong statement ni Katrina Ponce Enrile. Pakinggan natin. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like Sas, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Diba? See? Sila yung mga literal na underdog na walang ibang ginawa kundi i-brainwash nila tayo sa kanilang mga sa kanilang mga script. 'Di ba na si PBBM addict, si PBBM bangag, yung foreign policy ni PBBM gustong magkagera. 'Di ba pansin nyo? Ganun po yung kanilang atake. Bakit ganun yung kanilang atake? Kasi meron silang script. They are getting paid. Tapos ngayon itong si Robin Padilla magrereklamo sa mga vloggers na parang generalize niya na lahat bayaran. Paano naman kami na prinsipyo lang talaga? Maliit nga lang yung kita ko dito sa YouTube. Kasi yung passion ko, love of the country. Yung passion ko, mamulat. Yung mga kabataan, yun po yung ina-advocate ko. As a 21 years old, gusto ko yung mga katulad kong mga millennials, Gen Z, gusto ko mamulat sila sa usapin ng politika. So, nandito ako, kaya nandito ako. Tapos ngayon, generalize ni Robin Padilla, gusto niyang ipastop yung mga vloggers. Kasi generalize niya na lahat fake news. Kami yung tinutukoy niya na fake news kami. Ganun. Tapos mga trolls, mga bayaran. Tingnan nyo nga yung bahay namin dito, puro lang kahoy. Tingnan nyo nga yung bahay namin dito, parang pang poorest of the poor. Tapos sasabihin nyo, bayaran, edi kung bayaran ako, edi sana mansion na yung bahay ko.
Hindi, guys. Pawang prinsipyo lamang ako. Tapos ngayon si Robin galit na galit sa mga vloggers. Pagsabihan mo si Sas at si Maharlika, yung mga attack dogs nyo. Kasi ito guys yung sabi ni Robin Padilla na-content ko na to kahapon, pero pakinggan nyo lang ha. Malungkot man po aminin, pero talagang yan po ang nangyayari ngayon. Hindi rin lang po natin makontrol ang mga tinatawag nating na mga trolls, yung mga bayad. No? Wait lang. Kaya mong i-control, Robin, yung mga trolls, yung mga bayad. Kaya mo yan. Pagsabihan mo sila, itigil nyo yung kakabayad nyo, allegedly. Eh di matitigil na yan, kakatanggol sa inyo. 'Di ba? Kung ano lang yung content, yung daily issue, yan lang yung i-content nila, pero yung gagawa sila ng paninira. 'Di ba? Itigil niyo yung bayad niyo kung gusto niyo ma-stop yung mga trollings na ginagawa nila. Vloggers na iba't iba na pong impormasyon ang nakakarating sa taong bayan. Hindi po maganda na wala tayong opisyal na pahayag. Hindi po dapat tayo pumapayag na iiwan na lamang natin sa mga vloggers ang isang napakasensitibong bagay, lalo na kapag may kinalaman na po sa kalayaan natin. Wait lang. Yan guys yung napapansin nyo sinasabi ni Robin, pabor lang siya sa mga kapwa nila, sa mga vloggers nila. Pero sa mga vloggers na uma-against sa kanila, kami yung tinitira dito eh. Na gusto ko kaming i-demolish. Gusto kaming patigilin sa pagsasalita. Bakit? Ikaw lang ba yung may karapatan sa freedom of expression? Yung mga vloggers nyo lang ba, allegedly, yung may mga karapatan sa freedom of the press? Kakapal naman ang mukha nyo. 'Di ba? Kakapal ng mukha nyo. Ako yung channel ko, ginagamit ko para maglahad ng boses ko. Ginagamit ko ang channel ko para sa mamamayang Pilipino. Ginagamit ko ang channel ko para maging eye-opener sa mga kabataan katulad ko na binibrainwash ninyo. Yun po guys yung role ko dito. I am the messenger of the Gen Z, millennial. Kasi mostly ng mga millennial, bigyan nyo lang yan ng pera, tas TikTok. Tapos, magko-content sa inyo saglit, after that, wala na. Ako gusto ko maging eye-opener eh. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Yung mga ginagawa ninyo, hindi to pwede. Pag sa inyo, pabor. Pag naninira sa inyo, pabor. Pero pag sa amin, hindi. Kapal naman ang mukha ninyo. Antetilok ninyo. Resign, Robin, resign. Dito po pwede. Kailangan po natin maging responsable tayo. Kaya ito po, itong konsultasyon nito ay marinig po ang bawat isa at maintindihan po ng ating kababayan kung saan po nagmumula at matatapos itong issue na to. Dapat maging maingat daw sa mga pananalita. Eh bakit ikaw, nag-iingat ka ba sa mga binibitawan mong salita? Walang mangbabash sa'yo kung matino ka. Eh kung bobo ka, tapos kung ano yung pinagsasabi mo, malamang magkakaroon ka ng critics. Bakit ka magkakaroon ng critics? Kasi hindi naman yan yung totoong boses ng mamamayang Pilipino. Pumapabor ka kasi kaibigan mo, pumapabor ka kasi magkakalapit kayo. Ay ayaw namin ng ganun. You are a public servant. You are meant to serve the public. 'Di ba? Tapos ano yung tinatrabaho mo? Ano yung tinatrabaho mo? 'Di ba yung mga hindi naman kaaya-aya? Mantakin nyo, araw ng Women's Day, nung March. Tapos kakampihan mo yung allegedly rapist, human rights violator. Yan yung mga kinakampihan mo in the month of Women's Month. Kapal naman ni Robin. Kapal. Kapal, no? Kapal. Makapal. Yan yung masasabi ko, guys. Makapal. Ang kapal ng mukha mo. Tapos ngayon, galit na galit ka sa vlogger. Eh, bakit hindi mo pahintuin itong si Sas tapos itong si Maharlika, allegedly? Rinig mo naman, di ba? Bayaran. Tapos kami, tinitirada mo. Kapal naman ang mukha mo. Sayang lang yung boses na pag-endorso ko sa'yo, animal ka. Nabudol mo ko. Pati pamilya ko.
binudol mo